the professor of Project High, Mr. Peter Don Trondillo. Balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Idol. Mala Michael Jordan no my score. Kilalang magaling pagdating sa ring. Great day, Project High community, and welcome back to another Meet Your Future, kung saan dito nyo matututunan, dito nyo maririnig, dito nyo makikita yung level up and yung papatunguhan ng buhay nyo pag nag-start kayo dito sa business with Project High community. And yes, I am your host for tonight, the professor of Project High, Peter Don Trondillo. So ayan, welcome back everyone sa lahat ng 462,000 participants natin dito sa Zoom event right now. Ayan. So before tayo mag-start, of course, meron po tayong mga ground rules. Kasi of course, nagbibigay po kami ng energy, ng time, inspirasyon at motivasyon sa inyong mga manonood para kahit papano mas ganahan kayo na i-reach yung mas magandang buhay nyo. Okay? So first and foremost, of course, makinig po kayo mabuti sa special guest na inimbitahan po namin for tonight kasi ang dami nyo po marirealize, ang dami nyo po matututunan sa kanya. Kasi itong taong pong ito natatawagin ko, of course, ang dami niya po na experience and ang dami niya po na-realize in order for her to get and ma-achieve niya yung mga nakuha niya sa buhay. Okay? And of course, bago po tayo magsimula, keep sending the link sa mga kakilala nyo, sa mga co-coaches nyo, sa community nyo, para kahit paano mas dumami pa po tayo dito sa Zoom event at para kahit paano mas madami pa tayong ma-inspire, mas madami pa po tayong ma-motivate. Okay, pero ayun, sige. Kahit paano bago natin tawagin siya, shoutout muna tayo, 'di ba? Asan ka ba right now? Sige, i-type mo kung andito ka ba sa local, andito ka sa Pilipinas, or asa international waters ka, waters. Joke lang, joke lang. Kung asa abroad ka ba, kung nasa ibang bansa ka ba, para kahit paano alam ng mga baguhan dito kung gaano kalayo yung reach ng Project High business natin. Ayan, 'di ba? Ang dami taga Kuwait, Qatar, Jeddah, Saudi. Ayan, dami niyo, ang bibilis ng mga pagta-type niyo. Hindi ko mabasa, ang dami mga international business partners right now. So that's good. So again, mas maganda po na tumutok kayo talaga, makinig po kayo talaga kasi ang dami niyo po marirealize sa Zoom event natin. Okay, sige. So wag na natin patagalin pa kasi alam ko very excited kayo lahat para mapakinggan yung speaker natin. And again, pakinggan nyo siya ng sobra kasi ang dami niyang na-experience and pinagdaanan para makuha niya yung mga achievements niya in life. And I think kukwento niya rin naman yung napagdaanan niya. Okay, sige, wag na natin patagalin pa. Please help me welcome no other than the Queen Bee of Project High, Miss Bernadette Largo. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your... Yan, hello po, magandang gabi, umaga, tanghali po sa inyong lahat. So thank you so much to our host for introducing me and of course sa ating VO kanina. So hello po, magandang buhay po sa inyong lahat. So ngayon lang ulit, this is my first time in 2025 sharing my story at the same time makapagbigay po ng advice, especially if you are not member pa ng Project High community. Alam ko siguro kanina mga naka-attend na rin po kayo ng ating parang mega zizel natin kanina, 'di ba? 8 o'clock, and there's a lot of amazing stories kayo na napakinggan doon, and of course, hindi ko naman na po yun uulitin. Okay? Okay lang po ba pa-comment naman ako dito if you are still not a member of Project High community para at least 'di ba malaman din natin kung gaano ba kayo kadami, okay? So ayan, anyway, sobrang thank you po sa lahat ng mga nagpa-participate sa ating comment section. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo lahat masha-shout out kasi napakadami natin. Nasa 542 tayong lahat, and shout out po lahat po sa inyo, okay? Anyway,
On behalf of Project High community, I want to welcome every one of you to meet your future. Okay? Nakakatuwa kasi dati parang kailan lang ako lang yung dating nanonood, dating na-inspired. And right now, I will be the one who will discuss to you ano ba yung nangyari sa life ko and ano ba yung mga pwede mong makuha na tips and advices, especially if you are not a member pa. And struggle ka, paano ka nga ba makakapagsimula dito, okay? So, hindi na po ako masyadong magpamatagal. Let me just share my screen para magkaroon po kayo ng idea sa aking buhay. Anyway, sige, pa-type-type lang po ako dyan habang inaayos ko ang aking slides. So, wait lang po, okay? At i-share ko lang po ang aking slide. So, pa-type na lang po ako ng success kapag nakikita nyo po itong slides ko. Okay lang po ba pa-type naman po ako ng success? Kasi minsan, di ba, kahit nagsha-share na ng screen, ayan, okay, nakikita nyo na po ang aking screen. Okay, so before anything else, gusto ko lang po munang i-share ano ba yung nangyari sa life ko before po ako totally mapunta doon sa pinaka main topic natin. At wag po kayong mag-alala, hindi naman po ako magtatagal. Siguro mga 2 days and grabe, sobra 2 days. Joke lang po. So, ano lang, maximum 1 hour lang din naman tayo dito. So, okay lang ba mahingi ko po muna ang full attention mo? Okay lang ba mamaya ka na muna o mamaya mo na muna gawin yung mga ginagawa mo and okay lang ba sa akin ka muna since ngayon lang din naman po ako magse-share dito sa ating community, okay? So, by the way, ayan, let me just share my screen. So, ayan, para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, my name is Bernadette Largo po. I started doing this business when I was 19 and currently, I am 23 years old. Opo, napakabata pa pong nagsimula sa ganitong negosyo. And isa po ako sa nakapag-start during pandemic. But konting background lang, ano po ba ang buhay ko before po ako nag-start dito sa Project High? So actually, kagaya po ng karamihan dito, hindi rin po ako galing sa mayaman na pamilya. I think yan ang isa sa mga common denominator natin, no? We all came from a humble beginnings. And ako po, ang nanay at tatay ko po ay broken family po kami. And ako po ang breadwinner. Ibig sabihin, ako po ang eldest. So, at the age of 15 years old, I'm always wondering, there's always a big question mark sa isip ko na paano nga ba yumaman? 'Di ba? Kayo rin ba? Lagi ba kayong nagtatanong? Lagi niyong iniisip kasi pagod na kayo sa work niyo or kaya naman nakapagtapos ka na ng college kaso tambay ka right now or estudyante ka at nakikita mo yung magulang mo na nagsa-struggle sa financial and you're always questioning yourself, paano nga ba kumita ng pera? Or paano nga ba ako yayaman? Yun talaga eh. Yung word na yaman, yun talaga yung laging nasa isip ko. Paano nga ba ako yayaman? Eh, nakikita ko po kasi na since yung mother ko is single mother, so lagi kong nakikita na nagsa-struggle po talaga kami financially. That's why at the age of 15 years old, nakipagsapalaran na po ako sa Manila. Yes, you heard me right. 15 years old, wala pong kamuang-muang sa buhay. Nakipagsapalaran po ako dito sa Manila kasi ayoko na po maging palamunin pa sa magulang ko. Gusto ko po, tulungan ko na po agad silang kumita ng pera. At the same time kasi, during that time, hindi na po ako kayang pag-aralin ng mother ko. Kaya wala po akong choice, kundi ang talagang pag-aralin ko ang sarili ko. So, sa murang edad po, ang dami ko na pong napasukang trabaho. So, makikita nyo po dito, napaka-cute ko pa dyan, no? Isa po akong waitress, naging cashier din po ako. At eto po yung mga racket ko, nagpa-pageant po ako, nagfi-freelance model. So talagang medyo kikay-kikay din tayo ng taon. So yan po ang aking ginawa para lang po maisalba ko yung sarili ko sa pag-aaral. At ang course ko po before is Business Ad Major in Financial Management. Yun nga lang, subalit natapwat. Napakalalim eh, no?
Isang araw po nagkaroon ng pandemic na kung saan hindi ko ine-expect na yun na po pala ang talagang magbabago sa buhay ko, na talagang 360 degree of my life is talagang, magbabago. Kasi ang plano ko po, ako po yung tipo ng tao na may pagka-perfectionist. Gusto ko planado na lahat, gusto ko oriented lahat, na ang dati po, ang goal ko lang po talaga is makapagtapos ng pag-aaral, and siyempre gusto ko, kumbaga cum laude ako, para yun kasi paniniwala ko, para at least madali ako makapasok sa magagandang kumpanya, and at least magkaroon ako ng salary na 20,000 to 30,000. Feeling ko ho mayaman na po ako nun. Ganun lang po kaliit yung psychological wallet ko. Feeling ko 'pag kumikita ako ng 20,000 to 30,000, okay na 'yan, like kaya ko na 'yan, gano'n lang po yung pangarap ko sa buhay. And I'm just so happy and grateful kasi ito pong industriya na talagang nandito sa atin, ipapa-realize sa'yo na you can do more. To cut the long story short, ayun, nagkaroon ng pandemic, nawalan po ako ng mga raket. Ibig sabihin, wala na po akong financial support sa sarili ko, kaya I have no choice but to go back in Mindoro. By the way, taga Mindoro po ako. Kung meron ditong mga taga Mindoro, hello po sa inyo mga kamangyan. So, yun po ang province ko. Bumalik po ako sa province namin. After that, ayun po, nag-drop out po ako sa college kahit na labag sa loob ko. Pero dahil nga grabe na ang financial crisis namin noon, tipong pambayad na lang po ng kuryente, mapuputulan at lahat, is ganun na po kami nagsa-struggle. That's why doon na po ako naging aggressive, na talagang yung pandemic po talaga sinubok po talaga. I think hindi naman ako lang nag-iisa. I think every one of us is not ready, kasi we thought 1 week lang, 1 month lang, hanggang sa dumating ng taon na, 'di ba? So dun po ako naging aggressive to, kumbaga sa, in other words, naging sobrang desperate po talaga akong kumita ng pera. So una ko pong tinry no, naging online seller po ako, hindi ko na lang din nilagay dito. So, okay naman na maging online seller, kumikita naman ako, kaso nga lang hindi worth it yung pagod, kasi ako na yung delivery girl, ako na yung, taga-picture, marketing, ako pa sa lahat, literally ako lahat. Tapos yung, yung kinikita dun hindi enough. That's why nung nakita ko po itong opportunity na 'to, actually okay lang ba paki-type naman ako sa comment section, paano mo 'to na-meet? Like paano mo, like is it sa kakilala mo? Naghaw ka lang din ba sa TikTok or sa Facebook? Paano niyo po nakita, or like may nakita kayong ads, sa TikTok, okay? Ano pa, saan po ninyo nakita itong social media? Through FB, sa friends, ayan, sa Facebook, naghaw lang ma'am sa Facebook, sa kakilala, okay. So randomly puro FB. Ako naman po sa TikTok naman po ako, okay? Kasi nung mga panahon na yun, usong-uso talaga yun sa TikTok. And actually, yung nakapag-share po sa akin ng business na 'to, hindi ko po talaga kakilala, as in 100% stranger, literal. So when I first saw this business, talagang sobrang, alam nyo 'di ba, karamihan ng mga nandito sa Zoom event na 'to will agree na talagang una, kakabahan ka, matatakot ka, magdududa ka, parang it's too good to be true, nakikita ka ng 6 digits, pero ako ho baligtad. Ako po sobrang excited ako, to the point na talagang literal na hindi ho ako kinabahan, pero more on nandun ako sa part na positive. Kasi nga po, again, naghahanap na po talaga ako ng isang opportunity na talagang long term, at alam kong dito na ho ako yayaman. Kasi let's face it, nung simula po nung na-educate ako na wala pong yumayaman sa pagiging empleyado. I mean, don't get me wrong, kung gusto mo at satisfied ka na sa kung magkano yung income mo, wala hong mali diyaan. Pero kung ikaw po yung tipo ng tao na kagaya namin, na talagang mataas yung pangarap mo at nanggigigil ka, na alam mo sa sarili mo, deserve mo pa ng more, gusto mo makapag-travel, magkaroon ng magandang bahay, at mai-treat mo yung buong family mo na masaya kayo, na hindi niyo na aalalahanin pa kung may kakainin ba kayo kinabukasan, then you are very much welcome in Project High. So ganun po ako, sobrang aggressive ko, to the point na
alam nating lahat na may puhunan talaga when it comes to business. Saan po ba tayo makakakita ng walang puhunan? So, yan naman talaga eh. Maganda yung marketing plan, maganda yung opportunity, maganda yung community, maganda lahat. Check na lahat sa ano mo, sa checklist mo, na lahat ng hinahanap mo talagang naka-check na. Pero ang pinakalaging problema talaga natin, ano po yun ulit? Ano po ang laging pinakakailangan bago makapag-start ng business? Of course, capital or money. And during that time, syempre tingnan nyo naman, paano ho ako magkakaroon ng pera? Eh, pandemic nga po, nawalan ako ng trabaho. Tapos, wala talaga, literal, sobrang gipit na gipit rin ho kami. Kung meron po kayong rason, lahat po ng rason para hindi po ako mag-join, nasa akin na po yun. Kasi bakit? Walang trabaho. Mahirap lang po kami. Talagang gipit na gipit kasi nga ang daming kailangang bills na bayaran during that time. Pero ang question, nagrason ho ba ako? Hindi po ako nagrason. Kasi bakit? Mas ginawa ko pa nga siyang motivation kung bakit mas kailangan kong galingan, kung bakit mas kailangan ko tong gawin. Instead na mag-focus ako dun sa reason kung bakit hindi ko to magagawa, mas nag-focus ako doon sa reason kung bakit mas kailangan kong dumiskarte at galingan siya. Kasi there's always two people lang talaga eh. It's either ma-negative ka or doon ka sa positive side. It's 2025 already. Wag na wag kang papayag na hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga kumikita online at hanggang ngayon, negative ka pa rin sa mga ganitong opportunity. Kasi again, matatapos na naman ng 2025 na walang nangyari sa'yo. Kaya for me, this is the best time, this is the right time para talagang may gawin ka para sa sarili mo. So to cut the long story short po, nagawan ko po ng paraan yung pampuhunan. Mamaya ko po i-discuss sa inyo, mamaya po ako magbibigay sa inyo ng mga tips and ideas kung paano ko nga ba talaga nagawa ng paraan. Okay? So ngayon, to cut the long story short, ginawa ko po yung business, nag-take po ako ng risk, inaral ko yung negosyo, ginalingan ko, sinunod ko yung mentor ko, lahat ng effort kasi guys, ang pagnenegosyo ho, hindi rin po ito easy money na kapag nag-join ka, automatic, kikita ka kaagad ng 6 digits. Wala pong ganun ha. Hindi po kami dito nagbibigay ng mga flowering words just for you to join. Hindi po. Nandito lang po kami para maging totoo, transparent, and honest po sa inyo. Na dito po may gagawin po tayo. Hindi ho kusang ano na lang, pagka-invest mo, wala ka nang gagawin, kikita ka ng pera, scam po yung ganon. Dito po, syempre sa una, mag-e-effort. Lahat naman po eh. Hindi naman po agad-agad is talagang automatic, ganon kabilis, 'di ba? So, syempre may proseso po yan, may gagawin po kayo. And dito po, ang kagandahan sa Project Kai, we have a system na step by step yung process. Lahat po ng kailangan yung gawin nandito na po, okay? So, to cut the long story short, ang dami ko na sinasabi, eto na po yung naging life ko. From someone na yung dating mahiyain, naku po, hindi niyo po ako mapapagsalita ng ganito. Hindi po ako maboka, hindi po ako expressive, hindi po ako palasalita. Lagi po akong kinakabahan, nauutal, hindi po. Kaya kung ikaw right now mahiyain ka, wala kang confident, that's okay. Kasi it's always about the willingness to change. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao, kasi ano ka eh, kumbaga may old version ka ng sarili mo, kung yung old version mo is parang mahiyain ka, parang maliit lang yung psychological wallet mo, 'di ba? Pero kapag ka dito sa business, you know what I love about Project High is hindi ka lang basta kikita ng pera, hindi ka lang basta makakapag-travel, hindi ka lang basta alam mo yon magle-level up ng lifestyle, kundi yung mindset mo, yung ganda, yung character development mo, yung confidence mo as a person, yun din eh, ibang level of growth yun, ibang level of maturity yun. Kaya for me, para sa akin, yung mga material na bagay, yes, oo, nakaka-inspired siya. Kasi
Last year lang po, October, I got my first car at the age of 23 years old. Dati po nung ako'y bata pa, sabi ko baka mga 28, 30 pa ako magkasasakyan. Pero dito sa business natin, wala pong imposible. Kahit na bata ka, kahit anong status mo, kahit anong background mo, basta ginalingan mo, sinipagan mo dito, kaya at kaya nyo rin pong maging successful. Ayan, makikita nyo po dito. Ito po yung sasakyan ko, si Blossom. Makikita nyo po yan. And nakapag-travel na rin po tayo, of course, internationally. And at the same time, yung pinakamasarap sa feeling is yung ano talaga yung time freedom. Yung wala kang boss. Kasi sanay po ako na umiikot lang yung buhay ko. Talagang sa pagtatrabaho, trabaho, trabaho, trabaho lang. Ganun lang po umiikot yung buhay ko. But in this our industry, talagang sobrang sarap sa feeling na nagagawa ko po lahat ng gusto ko. At the same time, natutulungan ko po yung family ko kasi ako po talagang siyempre, as a breadwinner po of the family, yun talaga yung pinakaisa sa ating yun yung isa sa pinaka-responsibility ko. Kaya ang sarap sa feeling kapag nakakapagbigay ka at nakakatulong ka sa family mo, okay? So yan po, ganyan po yung nangyari sa akin. Pero hindi po yan yung pinaka-main topic ko. Binigyan ko lamang po kayo ng konting idea about my life at kung paano binago. Kaya dapat right now kung ikaw nag-aalala ka sa pampuhunan, nag-aalala ka sa ganito at lahat kung ano-ano ng dahilan at excuses, naku po, tanggalin niyo na po yan, okay? Kasi guys, ito gusto ko lang din ipakita sa inyo. Ito po, this is my business partner, si Miss Maika Pastidio. Ito po, naghaw lang po ito dati sa TikTok sa akin. Wala rin pong alam sa negosyo. Isa lang din pong Gen Z ginawa yung business. Dati po siyang McDo crew po siya, service crew po siya sa McDo and dating online seller. And right now, just imagine, nagkaroon na rin po siya ng sarili niyang sasakyan and of course, at malaki na rin po yung kinikita. Ito din po, isa naman po itong dating estudyante lang din. Wala rin pong halos lahat mga estudyante, no? Right now, actually ito, first car niya to, hindi pa na-edit, pero may second car siya, kakalabas lang po this month. Ano naman na, Toyota Hilux naman na po ang pang second car nitong babaeng to, 'di ba? And of course, eto rin naman po isa pong flight attendant si Sir Harold Sandrino na right now nakapaglabas na rin po ng sasakyan. Just imagine, no? Dating professional, dati ako gustong-gusto ko po maging flight attendant. Yan po talaga ang pangarap ko, maging flight attendant. Pero dito, imagine niyo po, kahit pala ikaw ay professional, hindi pa rin talaga enough. Kailangan mo pa ng more sa buhay. Kailangan mo pa ng more source of income. Kaya dapat hindi porket ano na tayo, settle ka na diyan, 'di ba? So, dapat i-explore din naman tayo ng iba pang source of income. Ito naman po, dating empleyado, dating naging teacher, at dating naging kasambahay. So, right now, ito na rin po yung kanyang first car, 'di ba po? Sobrang dami talagang kumikita. Dito po, latest lang din po ito, isang engineer, si Miss Evelyn Padilla, na right now nakapaglabas po ng sasakyan. Actually, may car na talaga to ng kanya before pa man din mag-start dito. Pero dahil kumita siya ng malaki, of course, bumili ulit ng pang second car niya. Grabe, 'di ba? Sobrang sarap sa feeling na hindi ka lang talaga. Kaya ikaw po right now, kung iniisip mo kung ikaw ba, kaya mo din ba? Naku po, ganyan din po yung nasa isip ko. Iniisip mo pa lang, naisip na po namin. Kaya dapat wala na po kayong kailangan pang isipin dahil talagang lahat po is ituturo na po namin sa inyo. Ngayon, okay, sige. Magkaroon po tayo ng konting discussion. Okay lang po ba i-educate ko po kayo ng very light? Pag-usapan po natin, ano ba yung mga normal na pinaka ano natin, source of income natin. So, salary versus expenses. So, let's say for example, ang normal na Filipino, although hindi naman normal, pero let's just say that, na kumikita ka ng minimum wage. Magkano ba ang minimum wage natin dito? Imaginein mo, if you're gonna work 8 hours every day, tapos yung minimum wage natin is 650 something, if I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Pero kung above minimum ka, much better for you, good for you.
Pero let's say for example, dun tayo sa in the middle na karamihan para safe lang. Let's say for example, yung salary mo, you have 25,000. So sa 25,000 na yan, I don't know if kasama ng ikaltas diyan yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth mo kada kinsenas katapusan, 'di ba? Tapos yung expenses mo, meron kang rentang binabayaran na worth of 5,000, napakamura na nito kung 5,000 lang ang renta mo kasi usually ngayon ang mahal na. Electricity mo 2,000, especially kung wala kang aircon, pero kung 24 hours bukas ang aircon mo, parang napakaliit pa ng 2,000, pero sige, let's just say that. Water 500, internet mo 1,500, food mo for 1 month 6,000. Of course, it depends pa 'to 'pag nagki-craving ka pa, 'di ba? At kapag nakaluwag-luwag ka at nag-SB ka pa, nag-Starbucks ka pa, 'no? Hindi pa 'yun kasama do'n. Yung transpo mo din 6,000, depende pa 'to lalo na kung, trip mo palaging mag-angkas or move it, 'di ba? Kasi ang hirap naman makipagsiksikan sa MRT, LRT, jeep at kung saan pa man. Tapos eto pa, toiletries 1,500, family of 3, 12,000. Kung ia-add po nating lahat 'yan, just imagine ang total po ng expenses mo is 34,500. Ngayon kung may ika-cut ka diyan, grabe napakahirap 'no, kung may ika-cut ka pa diyan kasi talagang budget na 'yan lalo na kung may binubuhay ka pang pamilya. So napakaliit po ng 25,000 kaya right now, ang nangyayari dun sa mga, kapwa empleyado natin dahil kapos yung sinasahod nila, anong gagawin? Mangungutang. Tapos kailan babayaran? Next na sahod ulit. Tapos 'pag nagipit, utang ulit. So, after nun, bayad ulit. 'Pag nagipit, utang ulit. Trabaho, bayad ulit. Paulit-ulit po yung cycle. Ibig sabihin, diyaan na po papasok yung rat race na tinatawag. Aware po ba kayong lahat sa rat race na, tawag dito, terminologies? Kung hindi po kayo aware sa rat race, ito po yung paikot-ikot lang po yung cycle nyo. Yung tipong magtatrabaho ka sa sahod, utang, trabaho, trabaho, tawag dito, sahod, bayad utang, gano'n ulit, paikot-ikot, cycle po siya. May nagsabi dito, ilang beses ko na po na-experience yan, mentor, napakahirap po, talaga, literal. Ngayon, kailan mo balak basagin yan? Yung ganyang cycle ng buhay mo, yung ganyang pattern ng buhay mo. Ngayon, kailangan mo namang isang at least pagtitiis. Ano ba naman yung konting effort sa part mo na talagang maging mahigpit ka sa financial mo at mag-ipon ka para makapag-start ka ng business mo. Actually, hindi rin po tamang word yung ipon kasi kung totoong marunong po tayo mag-ipon, di sana ngayon pa lang may ipon na. Kaso, ilang years na eh. Naging New Year's resolution mo ba yan na this year mag-iipon ka na eh. Konting yaya lang sa'yo ng Samji, G na agad. 'Di ba? So, kumbaga dito na papasok yung discipline din natin sa paggastos sa pera, at the same time yung pagiging smart mo sa paggastos para may maitabi ka pa para sa pang-start mo ng business mo. So ngayon, ang hirap din kasi sa atin, especially po dito sa Pilipinas, is yung pagtaas ng mga bilihin. At yan po yung tinatawag natin na inflation rate. Para po sa hindi nakakaalam, ano bang ibig sabihin ng inflation rate? Ito po yung pagtaas ng bilihin at pagbaba po ng value ng pera natin, especially ng peso. Kasi imagine niyo po, kung yung bilihin tumataas pero yung sahod or salary rate ng isang normal na Pilipino dito sa Pilipinas ay hindi tumataas, saan po kaya tayo pipilitin? Kaya ang dami pong napipilitan nangingibang bansa para lang sumakto or kahit konti may sumobra. Or minsan 'pag napaswerte ka 'pag sa mga first class country kaya malaki ang income mo, pero kung sa mga Middle East or around dito lang sa Asia, hindi man din gano'n kalaki yan, pero nakakaraos at nakakapagpadala sa pamilya. Pero yun nga lang, talo po tayo sa inflation rate. Ngayon, what if naman kung may ipon ka or may pera ka tapos nandiyan lang yan sa bangko or nandiyan lang yan sa any piggy bank mo at hindi mo ginagamit at tulog yan, naku po,
ako na po ang nagsasabi sa inyo, wag nyo pong hahayaan na this 2025 is nakaimbak lang yung pera mo. I mean, don't get me wrong. Of course, maganda talaga na may emergency funds or savings. Pero kung nasa point ka ngayon na wala ka pa doon sa level na mag-iipon ka pa, kailangan mo munang gamitin yung pera mo para sa pagpapalago ho ng business at investment. Kasi talo po kayo sa inflation rate. Kasi again, kapag ka yung bilihin is tumataas at yung source of income mo hindi nadadagdagan, kawawa ho din po kayo. Kaya dapat mas maganda po this 2025, kung may ipon ka na, simulan na po natin agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Kasi naniniwala ako na hindi ka matatakot mag-invest kung tiwala ka sa sarili mo, nasisipagan mo talaga 'to. Pero kung ikaw may ipon ka rito at natatakot ka mag-invest at feeling mo mawawalan ka ng pera, kasi minsan may gano'n tayong thoughts na parang feeling natin 'pag nag-e-invest tayo, feeling natin nawawalan tayo ng pera, hindi po gano'n. Pagka nag-invest ka, pinapaikot mo siya. Kumbaga, kaya nga po merong kasabihan do'n sa Japanese, alam niyo po sa Japan, kapagka gumagamit sila ng pera sa pambayad ng bills, ng kuryente, ng grocery, or anything, sinasabi po nila, "Arigato money." Kasi grateful sila sa kayang i-provide ng pera. Pero 'pag sumahod, sasabihin mo niya, "Ay, eto pambayad 'to ng bills, pang-grocery, pang-gan'to, ano ba 'yan? Dumaan lang yung pera ko." Reklamo, hindi tayo nagiging grateful na. Buti nakapagbayad ka na ng bills, buti may pangkain ka na, buti may pambayad ka na ng water na na-experience at nati-take advantage mo. Kasi pagka lagi niyo po nating sinasabi, "Wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera." Imagine niyo po paulit-ulit lumalabas sa bibig niyo na wala kayong pera, naku po, yan po ang mama-manifest ninyo. Ako po talaga natutunan ko yung tinatawag na law of assumption na wala pa man din sa akin, iniisip ko na nasa akin na. Para at least mas madali mong ma-manifest yung mga bagay-bagay. Kunwari, instead of saying, "I will be successful," you tell to yourself, "I am successful." Kasi pag sinabi mo daw na "I will be successful," parang ang naririnig the universe, ayaw mo pang maging successful ngayon. So kaya dapat law of assumption tayo. Mag-assume ka na yayaman ka, magiging successful ka, makakapag-provide ka ng pampuhunan mo dito, matututunan mo 'tong business na 'to, yang i-affirm mo sa'yo is mga magagandang bagay kaysa yung mga hindi magaganda, okay? So, meron naman po bang natututunan? Meron bang natututunan kahit papaano? Let me just drink my water, wait lang po. Ayan. So, para medyo hindi naman ma-dry ang aking lalamunan dahil nanggigigil ang aking energy. Guys, okay lang ba kayo diyan? Gising pa ba kayo? Almost 1,000 na tayo, no? So sige pa, maglagay pa po kayo dito ng mga taong interesadong makapag-start para mas ma-educate natin ng maraming tao. Bakit nga ba nila kailangan na mag-invest at mag-start ng business? Okay? So sana po meron po kayong natututunan. I am learning. Ayan. Thank you so much po. Talagang napaka-alive ng ating group chat, no? Nakikita ko talaga may mga taga dito, taga Qatar pa, Switzerland, yung iba may taga Hong Kong pa, grabe 'no? Grabe yung napupuntahan ng ating Zoom event, talagang around the world. Talagang yung business natin hindi lang local but also pang-international po talaga. Ayan, nasa 800 na tayo, paabutin po natin ng 1,000, okay? So next, eto pag-usapan natin. Guys, sabihin natin 'no, let's say for example, doon sa 25,000 mo na kinikita mo, kung hindi niyo po yun gagastusin for 40 years, kaya mo naman talagang makaipon. Yun nga lang, hindi ka kakain. Ngayon, lahat tayo ito pinapangarap po ito, tama, 'di ba? Lahat tayo gustong magkaroon ng house and lot. Ngayon, syempre kung magkakaroon ka ng house and lot, especially modern na talaga yung gusto mo, talagang actually mura na 'tong 10 million kasi nga dito nga sa tinitirahan ko,
Imagine niyo 2 bedroom na condo, aabot na rin ng mga 10 to 15 million, depende rin 'yan kasi sa mga ganda ng amenities. So, itong 10 million mababa na 'to kung tutuusin kasi nga again, sa taas po ng inflation rate natin, talagang literal na kung maliit lang yung kinikita mo, talagang iiyak ka at aaray ka. Ngayon ang house and lot natin, sabihin natin 10 million. Okay? At ang sasakyan naman or car, especially kung mga SUV yan, sige, let's say mga 2 million. Travel, 1 million. Oh, siyempre, madami ka ng bansang mapupuntahan yan. Savings nyo po, 1 million. So, imaginein mo, kung ang itong lahat na to is pinapangarap mo, at pinapangarap ko din, siyempre, talagang inuunti-unti ko din, pero grateful talaga ako dito sa Project High na alam mo yun, nakakapag-savings at na-checkan ko na yung iba, na-checkan ko na yung car, na-checkan ko na yung travel, na-checkan ko na yung savings. So, house and lot na lang po ang hindi ko na-checkan dyan. Ikaw ba? Ano na ba ang na-checkan mo dyan? Lalo na kung ako po, 23 years old lang po ako. Kayo po ilang taon na po kaya kayo. Na hanggang ngayon is nag-work ka pa rin na talagang alam mo yon, binibigay yung best mo everyday sa work mo na maliit lang naman ang sinasahod nyo. Imaginein mo, kung ito yung pangarap mo at worth of 14 million, etong lahat na to, ilang years pa kaya ang talagang titiisin mo? Baka magulat ka, puti na lahat ng buhok mo. Tapos wala ka pa rin ditong na-experience. Siguro yung travel tsaka yung savings. Pero kasi pagkausapang house and lot at car na, ibang level na po yan. Talagang it takes a lot of kumbaga responsibility and obligation. Pero ito lang po yung masasabi ko. Kung ito yung pinapangarap mo, wag mo na pong tingnan yung pinaka pang-start ng capital. Kasi again, focus ka po dun sa goal mo. Kasi naniniwala ako, ang isang tao, kapag kagigil, hindi nyo na po talaga siyang kailangan pang ipakapush ng to the max, to the max, to the highest level. Kasi ikaw mismo, makikita mo at marirealize mo na, ay, oo nga pala, meron nga pala akong pinapangarap na house and lot. Uy, oo nga pala, gusto ko nga pala ng car na ganito. Uy, oo nga pala, gusto kong makarating dun sa travel na pinapangarap namin ng mga friends ko na puro sa GC lang na hindi naman natutuloy. At nga pala, may savings ka syempre na nire-ready in case of emergency and of course, sa family mo. So, kung sa 14 million na to is worth of, ayan nga, 14 million, ilang years ang gugugulin mo sa pagiging empleyado para ma-afford talaga 'to? Baka mamaya uugod-ugod ka na, nagda-drive ka ng car mo 'no, tapos malabo na yung mata mo, hindi mo na alam kung ano ba yung mga nangyayari. So, sayang din, 'di ba? O like, oo nga, na-checkan mo nga kaso matanda ka na, hindi ka na gano'n kalakas at mas masarap mag-travel or mag-enjoy na talagang ikaw mismo na malakas pa yung katawan. Iba kasi pagka nag-travel na medyo sumasakit na yung tuhod mo, sumasakit na yung balakang mo, sumasakit na yung bewang mo. Ngayon na bata ka pa, please do it. Huwag kang papayag na hindi mo siya magagawa na lagi ka magrarason, ay busy kasi ako or like, ay ganito, busy, busy, busy. Puro busy. Kailan ka po hindi magiging busy? Kapag ka syempre buhay tayo, kailangan maging grateful tayo na blessed talaga tayo. Okay? So, ayan po. Kaya right now, hindi talaga advisable na isa lang po ang trabaho ninyo or magsisettle lang po kayo sa pagiging empleyado. In order for you to get these dreams of yours, kailangan talaga mag-business at investment. Wala pong shortcut, wala pong easy way, lahat tayo paghihirapan, lahat tayo gagawin talaga dapat ito. Kasi nga guys, hindi naman agad-agad automatic kikita na malaki, pero worth it. So right now, pag-usapan natin, paano ka nga ba makakagawa ng paraan para sa pinakapampuhunan mo? Okay guys, malapit na po akong matapos. Sabi ko sa inyo, napakabilis lang ko mag-talk. Pero bago ang lahat, ito syempre grateful tayo dito sa home natin. Pero wait lang, ito ang ating pinaka-next na saan na napunta ang ating next slide. Wait lang guys pero medyo meron lang tayong nakaligtaan na slides. Wait lang, let me just
check. Okay, para at least magkaroon po kayo ng idea sa ating ano nang nangyari. Nawala yung pinaka-slides ko. Wait lang po, saglit lang po para tayo ay ganito po talaga no kapagka online. Kailangan po talaga is minsan magiging ready tayo. So wait lang po. At nagkaroon lang po ng struggle saglit sa ating kasi may nakaligtaan po tayo na kung saan yun po ang ating pinaka-importante. Kasi dito napapasok syempre yung pinaka-rason natin na minsan kapagka walang money or walang pampuhunan, if you want to know about that, so wait lang po ha. At iaayusin lang natin ang ating slides. So wait lang po, wait lang, wait lang. Eto na, eto na. Okay, pero are you learning guys? Okay lang ba? Paano naman ako dyan? Patype naman ako kung may natututunan kayo. Pagpasensyahan nyo na kung meron tayong ganito mga struggle minsan. Pero eto guys, ayan. Habang hindi ko pa siya ni-share habang naglo-loading pa din. So eto kasi guys, eto yung problema. Siyempre, gusto mo talagang gawin yung business. Alam ko na na-inspired ka, alam ko na gusto mo din. Alam ko na this 2025, ang isa talaga sa goal mo is lahat naman tayo gustong maging financially stable. Pero yun nga, kaya nga lang, merong mga dahilan kung bakit hindi mo to magagawa. At wait lang po, i-share ko na po ulit itong aking screen. Saglit, wait lang para makarelate tayo sa isa't isa habang nagdi-discuss ako. So, patay po ulit ako ng success kung nakikita na po ulit itong slides ko. Okay lang po ba? Grabe no, 870 na tayo. Hello guys, gising pa. Grabe, napakadaming nag-hustle tonight. 'Di ba? Kahit gabing-gabi na, nag-hustle pa din. Okay. Thank you so much po sa mga nag-share. So right now, okay, sige pag-usapan natin 'to. Una sa lahat, ito po tinatawag ko itong opportunity killers. Yung meron ng opportunity or parang dream killers na din. Kasi baka ito yung maging rason kung bakit mo susukuan yung pangarap mo. Kasi alam naman po talaga natin na mahirap po talagang magpayaman. Kaya nga po konti lang ang yumayaman kasi nga mahirap. Kasi ang pinaka number one na kailangan mo ay pera. Ngayon, kung ang rason mo kung bakit hindi mo 'to magagawa is because wala kang pera. Ako na po nagsasabi sa inyo, lahat naman tayo talagang walang pera nung nag-umpisa. Kaya mo nga 'to gagawin para magkapera ka. And right now, wag kang matakot kasi wala namang mawawala kasi dati na tayong wala. 'Di ba? So right now, here's what you're gonna do. Ako po, eto para lang po sa akin 'to ha, okay? May kanya-kanya po tayong opinyon at perspective sa buhay. This is just my perspective. Naniniwala po ako na ang puhunan mo talaga dito ay hindi pera. Naniniwala ako na kahit wala kang pera, kaya mong magsimula. Kailangan nyo lang po ng tatlong attitude na 'to. Ito po yung lagi kong sinasabi sa mga interesado, mga naghahaw sa akin. Ito po yung lagi ko talagang paulit-ulit na ina-advise. Tatlong ugali lang po ang kailangan mo. At sigurado ako kapag meron kang ganitong attitude, kahit wala kang pera, magkakaroon ka ng pera. Una sa lahat, ano po ito? Number one, diskarte. Op. Alam kong lagi mo na 'tong naririnig. Yeah, cliche talaga. Lagi mo na naririnig, diskarte lang. Pero naniniwala po talaga ako na ang taong madiskarte, talagang kayang-kaya niya po itong gawin ng paraan. Pero syempre, isa pang ugali na kailangan meron ka is lakas ng loob. Kasi right now, kahit may pera ka, kahit na may malaki kang ipon dyan sa bangko mo or sa kung saan man nakatago yan, pero wala kang lakas ng loob, nonsense din po ito.
'Di ba? Kasi guys, kung ikaw, gigil ka na talaga this 2025, yung kahit na ang hirap ng sitwasyon mo right now, kahit na medyo gipit at medyo short ka ngayon sa budget, pero kapag ikaw meron kang fire sa puso mo na this time around, this 2025, gusto mo na talagang seryosohin yung buhay mo, gusto mo na talagang umalis sa sitwasyon mo na yan, gusto mo nang baguhin, in other words, ang buhay mo, naniniwala ako na kahit hindi ko sabihin yung pinaka-exact moment, may tumatakbo na sa utak mo kung paano mo gagawin ang paraan. Kasi guys, paano ko nasabi? Proven and tested. 19 years old ho ako. Alam po ba ng 19 years old version of myself na after 3 to 4 years doing this business, I will earn my first million, I can travel around the world, I can have my own car, I can support my family, I can have time freedom for myself. No, wala po akong alam. Ang alam ko lang po nung desperada lang po akong makahanap ng pampuhunan. Yun lang po ang nasa isip ko. Naghuhugas ako ng pinggan, iniisip ko sino yung hihiraman ko ng pera. And take note, hindi po ako po yung tipo ng tao na never po akong nangutang. Takot po ako mangutang kasi bakit? Kasi natatakot ako na baka hindi ko mabayaran. Ganyan yung mindset ko nun. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi Bernadette, kailangan nating umalis sa comfort zone natin. Kung yun ngang mayaman na, nangungutang pa sa bangko para lang ulit magkaroon ng negosyo. Ako pa kaya na dating wala namang mawawala sa akin. So bakit hindi ako matatakot na mag-take ng risk? Kasi minsan ang problema, masyado kasi tayong na-comfort. Psychologically, ang tao laging nagsistay dun sa kung ano yung familiar sa kanya. Kaya kapag may bagong gagawin, natatakot. Takot na takot umalis sa comfort zone. Ako na po nagsasabi sa inyo, umalis na po kayo sa comfort zone po ninyo. It's time for you to make a big step for yourself. Kasi alam nyo guys, according to the Bible, this year is a jubilee year. Alam niyo po bang ibig sabihin ng jubilee year? Na ibig sabihin po abundance po itong taon na to. Ito yung pinakamagandang taon na dapat magnegosyo ka kasi nga jubilee year. Kumbaga, madaming blessing, abundance. So kaya ito yung best time para magnegosyo ka. So ngayon, ako, nung nag-start ako dito, wala akong ibang nasa isip, naliligo ako, iniisip ko ano kayang pwede ko gawin, saan kaya ako hahanap ng pera pang simula kasi hindi po talaga ako pinatulog ng opportunity na to. Kaya kung ikaw right now, talagang sana hindi ka makatulog, isipin mo talagang mabuti kung paano mo ba sisimulan 'to. Kasi guys, 'wag niyo na pong ipagpabukas, ipagpaisang next time na siguro po 'pag nakaipon. Naku, scam po yang ipon. Hindi po kayo makakaipon. Ang pinaka-best way is humanap ng paraan as soon as possible. Kasi guys, ako po talagang, ako kasi bakit ako may lakas ng loob na mangutang nun? Kasi sigurado ako na tatrabahuhin ko siya, yung business. At alam ko nakikita ako ng pera dito as soon as possible, at least may pambayad ako nung pangsimula ko. Confident ako sa trabaho ko, naka-mindset ako na kailangan 'pag nangutang ako talagang tatrabaho talaga ako ng malala doing this business para may ibayad ko kaagad dun sa inutangan ko kasi ayoko din namang masira ang aking pangalan. Kaya again, iba-iba ho tayo ng diskarte. Hindi ko po sinabi na sundin mo ako. Ako po, sinishare ko lang po sa inyo kung paano ko nilakasan yung loob ko, paano ako dumiskarte, at paano ako nagtiwala sa sarili ko. Dapat din kasi may, may believe ka sa sarili. Alam mo yung may tapang ka, yung talagang, sige, kaya ko to, sige, kaya natin to. This time, lalakasan ko yung loob ko, sisiguraduhin ko na gusto ko na magpayaman, gusto ko na talaga, nasa kagustuhan mo din kasi siya. Kasi naniniwala ko, what you think is what you become. So, kasi guys, alam nyo, isa sa pinaka-favorite ko na quote ni Robert Kiyosaki, one of the famous author sa Japan, which is isa sa mga famous book niya, is yung Rich Dad and Poor Dad. Alam nyo guys, wag po kayo maging poor mindset. Kasi guys, ang poor mindset, let's say for example, may nakita kang opportunity na to. May dalawang
klase daw po na mag-isip, rich mindset and poor mindset. Kapag poor mindset ka, syempre may pampuhunan. Anong sasabihin mo sa sarili mo or sa utak mo? Ay, I can't afford that. Hindi ko yan afford. Kasi, ayun nga, mahirap ka lang, wala kang pera, hindi ka para sa negosyo, bla 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 bla, at kung ano-ano pang pwede mong irason. Ang tawag po dyan, poor mindset. Alam nyo kung bakit? Kasi tinanggap mo na agad sa sarili mo na hanggang dyan ka na lang. Tinanggap mo na agad na hindi mo afford, hindi ka na nag-isip, hindi ka na nag-try. Talagang andiyan ka lang sa comfort zone mo. Mas pinili mo talaga mag-stay pa ng another year na maging ganyan ka pa din na laging higahos, laging nag-iisip, walang peace of mind kasi walang pera. 'Di ba? Ngayon, pagka rich mindset ka, kahit wala kang pera, hindi po porket wala kang pera is hindi ka na rich mindset. 'Di ba? Kasi puwedeng mayaman tayo sa mindset. Ako kasi guys, natutunan ko maging rich mindset kahit pulubi ako nung nagsisimula pa lang po ako. Ang sabi ko nun sa sarili ko, dahil nabasa ko yung libro na Rich Dad, Poor Dad, sabi ko, "How can I afford that?" 'Pag ang mindset mo gano'n, automatic yung utak natin naghahanap ng kung ano-ano at binibigyan ka ni universe ng iba't ibang idea, "Ay baka puwede ko 'tong gawin, baka puwede ko 'tong i-try, baka puwede ko 'tong subukan, baka puwede kong lapitan si ano, baka ganito bla bla bla, bla bla bla, bla bla." Mag-iisip na yung automatic, napaka-powerful ng brain natin na kung ano yung inisip mo, ano yung finid mo, positive or negative. Siyempre dun na tayo sa positive. Kasi baka puwede mong isipin, "Paano kung walang mangyari? Paano kung malugi? Paano kung ganito? Paano kung ganyan?" Actually guys, wala pong nakakaalam. Wala, hindi ko po masasabi na 100% talagang kikita ka ng malaki kasi guys, hindi ko po alam ang future. Wala pong nakakaalam ng future. Bakit? Si Henry C. po ba, alam niya po ba na magbo ng malaki yung business niya? Isa lang po siyang simpleng shoe market yung SM before, na sino ba mag-aakala na right now lalaki at puputok pala siya ng ganong kalaki. So, it's all about talaga sa pagiging madiskarte mo at paglakas ng loob. No time, ayan. Actually guys, para sa akin, napaka-lame na excuses na wala kang oras. It's all about priority. And siyempre, magbe-base tayo sa goal mo. Ano ba ang goal mo? 'Di ba magkaroon ng time freedom? So you have to adjust. Kasi guys, ganun eh, ang pagyaman, adjust po tayo, double effort tayo po yung mag-a-adjust, hindi po yung opportunity. Ngayon, yung no time, hindi po ako naniniwala diyan. Laging meron tayong oras. It's always about your priority. Ano ba priority mo right now? Magpayaman? Or baka naman yung time mo napupunta lang sa bebe mo. Ay, joke lang po. So, siyempre, dun tayo sa ang goal natin is kumita ng malaki. So, siyempre, dun tayo sa bibigyan natin ng oras itong business na pinasok natin. Kasi guys, imagine mo, humanap ka na ng paraan, nag-effort ka na. So, siyempre, ito rin po kasing business na to, ang magbibigay sa'yo ng time freedom. 'Di ba? Kaya ko nga din po ginawa ito. Kasi, pero siyempre, hindi po agad sa una, time freedom agad, wala pong gano'n. Siyempre again, lagi niyo po siyang sisipagan, okay? And last but not the least, okay, patapos na po ako, not my line of job. Siguro naman po lahat talaga is, especially for example ako, estudyante po ako or waitress, ano pong alam ko sa pagnenegosyo? Ano pong alam ko sa pagbebenta? Ano pong alam ko sa pag-i-inspire ng mga tao? Ano pong alam ko sa financial literacy? Pero guys, naniniwala ako na ang isang tao dapat laging may willingness to learn something. Sabi nga po nila, successful person never stop learning. Kahit nga po sila Ramon Ang, sila Lucio Tan, sigurado ako hindi tumitigil ang pag-aaral nila. Kasi guys, it's a long, ay kumbaga ano siya eh, lifetime commitment talaga ang pag-aaral. Kaya kung ikaw right now parang iniisip mo, ay hindi ko kasi alam yan, hindi kasi ganyan personality ko, or hindi kasi ganyan yung alam ko. Guys, pwede pong pag-aralan. Huwag po kayong mag-alala,
We have a system, we have a training na kung saan step by step ituturo po sa inyo. Ako nga pong 19 years old, nakayanan ko, kayo pa po kaya? Na sigurado po ako baka mas magaling pa po kayo sa akin, baka mas matalino pa po kayo sa akin, baka mas masipag pa po kayo sa akin. Kaya right now, hindi po enough na reason yung not my line of job. Kasi again, may training po tayo, ituturo po sa inyo. So kahit wala po kayong alam dito at kahit hindi nyo po ito linya, okay lang po. Kasi bakit? Again, ituturo po namin sa inyo step by step. Okay? So guys, doon na po ako nagtatapos. Sana lahat po na mga hindi pa po member dito, kahit papano meron po kayong napulot na aral. Pero syempre, may isa pa akong gustong i-discuss sa inyo. Ayan, eto po lagi ko po itong binabasa. Sana basahin mo right now kasi eto po yung lagi kong talagang binibigay na last message. Okay? So, basahin mo kahit nandyan ka, kahit di ko kayo naririnig. The reason why you want it so bad is because you already have it in the future and it's within you. Relax, keep going, and enjoy the journey. It's just a matter of time. So right now, kung ikaw nanggigigil ka, gusto mo talagang mag-start, as in nandun ka na talaga sa point ng life mo na gusto mong ayusin yung life mo. Kasi yung future na ikaw, naghihintay na. Yung bahay na gusto mo, baka nga gawa na. Yung sasakyan na gusto mo, anong kulay yan, anong brand yan. Yung travel na gusto mo, it's already done. Tatrabahuhin mo na lang. Ikaw na lang yung hinihintay. So, you just have to do whatever it takes. Siyempre, trabaho mo din. Tatrabaho tayo and then after that, si Lord na ang bahala. Ibibigay niya sa'yo. Okay? You just have to be consistent and kailangan kung ikaw hindi ka pa member, gawa ka ng paraan. Kasi baka hindi mo alam, itong opportunity na pala na to ang pwede magpabago ng buhay mo. Okay? So, yun lang naman everyone. I hope meron po kayong natutunan sa akin. At sana before po kayo matulog, pag-isipan nyo ng mabuti kung paano po kayo magsisimula at balikan nyo po yung, yung nagbigay sa inyo ng link na to at pag-usapan nyo na po paano po kayo agad makakapagsimula dito sa business natin. So again, my name is Bernadette Largo at ibabalik ko na po sa ating napaka-pogi na host. Ayan, thank you, Miss Bernadette Largo, the Queen Bee of Project High Community. Ayan, so kung ikaw na-inspired ka, na-motivate ka, na-educate ka ni Queen Bee, balikan mo na. Balikan mo na yung tao nag-send sa'yo ng link na to kasi siya at ang buong Project High Community ang tutulong at magtuturo sa'yo kung paano mo makukuha ang mas magandang buhay mo. Gaya nga na sinabi ni Queen Bee kanina, nasa sayo na ang kotse, ang bahay, ang savings na hinahangad mo in the future. Kailangan mo na lang magtiwala at trabahuhin with Project High Community. And ayun, wait lang po, may ipa-plug lang po kami ng mga events para kahit paano alam nyo yung mga next upcoming event natin with Project High. Ayan, for tomorrow po, yan po ang Zoom natin. Meron pong exclusive na Zoom event tayo sa mga members na Facebook marketing. Paano ba ginagamit yung Facebook marketing dito sa Project High para magka-client, para kumita? Okay? That will be led by one of our top earners ng Project High, Mentor Rafi Francisco. Ayan. Next, tech. Ayan, recognition night this upcoming Sunday po yan. Okay, maganda rin po tong event na to kasi dito nyo po matutunghayan. Ang lalim nun, no? Tutunghayan. Kung sino-sino po yung mga nakatapos na mga batches ng Project High System. And dito nyo po rin malalaman kung sino po yung kumita within our community. And meron pa ba tech na ipa-plug na, ayan, wala na. So again, balikan nyo po yung mga taong nag-send sa inyo ng link na to para matulungan kayo makapag-start with our community. Okay, so I am your host for tonight, the Professor of Project High, Peter Don Trondillo, always saying keep learning, keep growing, and happy changing lives. Bye!